Hello mga manay! Welcome sa ating kusina at dahil may nag-request din sa akin, hindi ko na makita yung kanyang message na gumawa daw ako ng simple wedding cake. So saktong-sakto gagawa ako ng wedding cake para sa aking inaanak sa kasal. So ngayong araw, ayan, bago tayo mag-start, ayan, nakita ninyo, kada 4 na patong ng cake, naglalagay ako ng straw dowel. Tapos, papatungan ko pa yan ng cake board para po masalo niya yung 4 na patong ulit ng cake para hindi siya mawasak tapos or hindi siya yung mag-crack para hindi po kayo kabahan kahit na ibiyahin nyo yan. So, dito sa ating cake, ang gamit ko rito ay chocolate moist cake. So, meron na po akong recipe nito sa aking YouTube channel. Bisitahin nyo na lamang po. Then, yung ating frosting, whipped paste, syempre, para po talagang napaka-stable at masarap. At naglalagay ako ng chocolate chips na dark chocolate mula sa Bakersfield. So, sa ating timpla ng ating cake dito ay napaka-moist at hindi nakakaumay. Tapos naglagay ulit ako ng straw dowel na 3. Then naglagay ako ng ating sugar syrup. Pagkatapos ay, ayan, pinakinis ko na palibot. So dapat ang design nito ay makinis talaga siya, pero hindi ko makita yung aking acrylic scraper. Then magtutusok po ako ng stick dowel tagos hanggang sa cake board. So, ganun po yung gagawin nyo mga manay, lalo na kung ibabiyahin nyo ng malayuan para hindi kayo kakaba-kaba na baka mamaya mag-slide or tumumba sa sobrang laki or taas ng ating cake. Then, itong pinakailalim ng ating cake sa kanyang cake board, ang ginamit ko diyang pandikit ay glocus. So, naglagay lang ako ng konting glocus para po hindi magi-slide yung ating cake kahit bumiyahe tayo ng malayo. Then, kinover ko na siya ng ating pang-frosting, yung ating whipped paste. At dahil nga maiksi itong aking scraper, ayan. So, gumamit na lang ako ng plastic scraper na may design. Yun na lang yung naisip ko para magkameron din ng ganda or magpagka-elegant yung ating design ng ating wedding cake. Then pagkatapos niyan, naglagay ulit ako ng frosting sa baba. Tapos naglagay lang ako ng konting kulay na yellow gold gel color. Pagkatapos kong mabrush, ayan po. So ganyan lang yung accent niya. Then gagamit tayo dito ng sugar flour topper. Naglagay ako ng 2 sa taas, tapos etong parang maliliit na bulaklak na to, na hindi ko alam kung anong pangalan nito. So, ilalagay ko na lamang po yung link sa aking description box para po sa mga gusto magtanong kung saan pwedeng mag-order online. Doon po pwede kayo makabili. Tapos, sulit na sulit kasi marami silang iba't ibang design ng bulaklak na pang cake talaga. Then, naglagay din po ako or maglalagay tayo nitong edible na para siyang diamond na nag-gold na nag-orange. Ayun yung style niya. Para siyang bato na asin, alam mo yung rock salt na kulay gold, ganon. Napakagandang tignan. At dahil hindi pa nga ako nakontento, ay dinamihan ko. Then para sa panghuli, ito naglagay na tayo ng Mr. and Mrs. So ito nga, kaya ganito lang kasimple yung ating cake dahil nga civil wedding lang po yun at rush nga. So hindi talaga na plano ng matagal. Kaya ang nangyari po, rush po talaga lahat yung preparasyon, pero at the same time, napakaganda ng event. At syempre, yung pinaka-importante, nakita ko po sa bagong kasal yung saya sa kanilang mga ngiti. So, ayun lang mga manay. Ayan, yung nag-cut na sila ng cake. Syempre, dito ko na rin sila babatiin din ng best wishes sa bagong kasal kay Mitch and Yan.